Another veggie recipe na siguradong magugustuhan ng mga mahilig sa gulay. Ito ang bulanglang na gulay. Aside sa mga nutrients and vitamins na makukuha sa mga gulay na nandito, iwas kolesterol pa to. So, mas okay din to sa mga matataas ang kolesterol, sa mga high blood, na umiiwas sa mga fats or fatty foods. So, tara, iluto na natin to. So, ito yung mga gulay na kasama sa recipe na to. Number 1, ang alugbati o in English, spinach. Since maraming type ng spinach, isa ito sa mga type ng spinach na makikita nyo lang sa mga bakuran or pwedeng itanim sa ating mga bakuran. Next naman ay ang bunga ng malunggay. Third ay ang kalabasa. Meron akong cute na kalabasa dito. Fourth ay ang okra. Na green. Yan. Maglalagay din pala ako ng gabi para lumabot ang sabaw at lalong mas sumarap. So, start na tayo sa pagluluto. Naglagay lang ako dyan sa pan ng water, tapos bagoong na pampalasa, tapos sibuyas, luya, kamatis, at siling green. Tapos, inuna ko nang ilagay ang gulay na gabi. Dahil ito yung pinakamatigas sa lahat ng gulay. Tapos, tinakpan ko na at pinakuluan. And then, naglagay ako ng betchin. Konting-konting betchin lang ito para matanggal lang yung lansa ng bagoong. Tapos, nilagay ko na next ang bunga ng malunggay. At pinakuluan. Then, next ay ang kalabasa. Hinalo ko at tinakpan ulit at pinakuluan. Next naman yung malalambot na gulay tulad ng okra. Tapos yung alugbati. Yan ay yung last na inilagay kong gulay. So malapit nang maluto ang bulanglang. Yan, luto na ang bulanglang. Paki-follow po ako dito at paki-subscribe sa aking YouTube channel. Napakasarap at napakamasustansyang bulanglang na gulay recipe. Kung gusto nyo, pwede nyo rin itong samahan ng isda. Para na siyang dinengdeng. Magluto na rin kayo nito para makakain kayo ng masustansyang mga gulay at iwas sa kolesterol at mga fatty foods. Always remember, we are what we eat. See you in my next videos.